Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So, pag-uusapan natin ngayon, yung mga babaeng ayaw magpabenga sa'yo. Interesting, di ba? Kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake a kill, ako 10 toes down. So yung mga pare, before tayo mag-start, again, mga perfumes natin, available lahat. Okay, perfumes, t-shirt, muscle tee, i-check nyo yan sa Shopee or sa TikTok shop, link na sa description. Ngayong tag-ulan na bro, malamig. Okay, so I'm sure magsashine yung climax natin which is good for cold weather pare. Okay, so itry nyo to pare, di kayo magsisisi rito bro. Okay, so naisip kong gawa ng video tong topic na to kasi may nag-chat sa akin pare. Okay, na follower subscriber natin. Basahin natin to. Pag nagsisend kayo rito ng mga message sa akin, confidential to, walang pangalan, picture, kahit ano, hindi kayo makikilala rito. Kaya safe yung mga chat nyo sa akin, pare. Okay? So ito sabi niya, Boss Josh, hihingi lang ako ng advice. May girlfriend ako, 1 week pa lang simula nung maging kami. Okay, 1 week? Hindi pa masyadong matagal yun, pare. Pero, yun nga, 1 week pa lang, so fresh pa lang to. May nangyari na sa amin kanina lang. Pero half lang, kain lang. Kumbaga romansa lang, hindi ko naipasok yung sa akin, cheese dog ko. So, ang ibig sabihin dito ni pare, no, ito yung tinatawag natin sa dating scene na half body. Na half body ko lang pare. So, understood din, di ba, pagka sinabi mong half body mo, na romansa mo na, pero walang pasukan na nangyari. Okay, understood na yan. Sabi niya kasi, natatakot daw siya, iniisip niya baka after na makuha ko na, di na raw ako magpaparamdam. Pero ibibigay din naman daw niya yun, di lang daw ngayon. Tapos sabi niya baka after daw nito umiwas na daw ako kasi di pa daw niya binibigay agad. Anong thoughts mo dito? Sana matulungan mo ako, Boss Josh. Okay, so yun ang problema ng tropa natin. Yan yung ano sa atin ang buhay talaga ng lalaki is full of rejection. Okay, pero dahil sa mga rejection na yan, mas natututo talaga tayo sa buhay pare. At isa na yung rejection dyan, yung nireject ka na makipag-bengbangan. Medyo nakakaano yan, nakakababa ng confidence kumbaga. Okay? Pero ano nga ba yung mga iba't ibang reason, no, kung bakit hindi nagpapabenga sa'yo yung babae? Okay, so yun ang pag-uusapan natin ngayon at ano ang gagawin mo. So pare, number 1 reason kung bakit ayaw magpabenga sa'yo ng babae. Gagamitin natin yung first example natin which is yung problema ni tropa, no? Natatakot dahil baka daw iwan mo siya or hindi mo na siya pansinin. Okay? So mga ganitong klase pare, no? Pag ganito yung reason sa'yo ng babae, medyo positive yan. Lalong-lalo na kung na-half body mo na. Ayaw niya lang ibigay sa'yo muna on that moment. Kasi nga, bago pa lang kayo. Okay? So, pag ganito yung nirason sa'yo ng mga babae pare na, baka ayaw mo na akong pansinin pero na-half body mo na siya. No? Don't take it as a rejection pare. Okay? Positive yun pag nangyari sa'yo yun. Kasi, na-half body mo na no? Medyo nag-aalangan pa lang yung babae. Since, siguro, bago-bago pa lang kayo. Di ba? Gusto pa lang ng babae manigurado. So, pag ganito yung nangyari sa'yo pare, madali lang to. Ito yung pinakamadali sa lahat no? Take your time. No? Take your time. May nakuha ka naman diba, na half body mo na. So, dapat medyo all goods ka muna doon. Ito yung mga klase ng na kailangan mo lang ng patience. Ituloy mo lang yung ginagawa mo since na half body mo na siya. Ibig sabihin nun, nag-work yung flirt date seduce mo. Okay? So, kailangan mo lang ng onting patience. Siguro mga 1 month from now, mabigay niya na yun. Basta ituloy mo lang. Okay? Huwag ka magpapakasupot. Huwag ka magpapaka-emotional. Huwag kang umiyak. Huwag ka magtampo. Once na magtampo ka dyan, dahil sinabi niya lang sa'yo na, teka lang, baka hindi mo na ako pansinin. Naging emotional ka agad, pare. Wala. Imbis na ma-wet yung babae, mas magdadry sa'yo yun. Okay? Tsaka ang ano nun, pare, ang weird nun, ang weirdo nun, pagka nagtatampo ka dahil sa bembang, pare. Ang hina ng dating. Wag na wag ninyong gagawin yan. Okay? Pero maraming lalaking ganyan, nagtatampo kasi hindi pinapabenga. Bro, ang pangit tignan. Okay, huwag ka mag-emotion. Kung tinanggihan ka ng mga ganyan, sabi mo, okay, tas tahimik ka lang. Tumahimik ka lang. Yung iba kasi nagdadrama pa, di ba? Di ba? Huwag ganun. Okay, so pag mga ganitong instances na half body mo na pare,
at ayaw niya, patience lang yan, bro. Okay, patience lang yan. 2 to 3 months, bibigay niya rin yan sa'yo. Basta, wag niyong aalisin yung masculine energy ninyo, yung flirt, date, seduce natin. Para laging may seduction pagka inilalabas mo yung babae. Para it will lead to what? Kung solid JOP ka, sexual tension. Diba? Importante yung sexual tension. Diyan may nangyayari. Kasi kung pa friendship ang dating mo, pare, wala nang mangyayari sa yan. Itagaan nyo yan sa bato. Proven and tested na yan. Alright? So, next reason, pare. No? Ano pa ba yung mga reason ko bakit ayaw magpabengga ng babae sa'yo? Ito, bihira lang to, pero may nag-message sa akin ito, pare, no? Nung matagal na, no? Ang sabi, ayaw magpabengga sa kanya yung babae. Although matagal na sila. Kasi gusto ng babae sa marriage pa daw. No, marriage. So, siguro, nasa ano to yung babae, medyo religyoso. Okay, nandun siya sa religious side. At naniniwala siya dun sa marriage muna before sex. Okay? Now, lagi niyong itatatak, no? Ako, gusto ko sa babae yung religyoso. Kahit di naman masyadong religious, pare, basta naniniwala sa religion. Kasi medyo green flag yan, pare. Okay, may takot sa Diyos. Para hindi nagpapaka 304, hindi nagpapaka porn star sa social media. So, goods yan. Now, medyo magdedepende tayo dito. Ano yung mga depende doon, pare? Sinabi niya sa'yo yan. No? Sinabi niya sa'yo na gusto ko marriage muna. Marriage muna ako. Marriage. Gusto ko, naniniwala ako doon, marriage muna. Pero, ang dami niya ng past relationships. Okay? So, pagka ganito, pare, kalokohan yan. Itinitipid niya yan sa'yo, ikaw mismo, kasi hindi siya masyadong sexually attracted sa'yo, pare. Now, dahil masculine energy ang pinopromote natin dito, hindi tayo magdadrama, hindi tayo magtatampo. Anong gagawin mo? Hindi mo siya pwede pilitin. No? Lagi nyo tatandaan, pare, wag na wag kayong mamimilit sa mga ganyang bagay. Ang supot tignan. No? Gagawa, ang kaya nating kontrolin, pare, no? Ang galaw ng malupit na lalaki, no? Gagawin niya yung bagay na kaya niya lang kontrolin. At hindi kasama sa mga kaya mong kontrolin yung emosyon ng tao, yung desisyon ng tao. Ang kaya mo lang gawin is yung galaw mo. Diba? Kung ginagawa mo naman yung mga dapat mong gawin, just flirt, date, seduce, or yung tamang diskarte, malupit na galaw, pero yun ang nireason niya sa'yo, knowing na ang dami niyang past boyfriends, kalokohan yun. Alright? Ibig sabihin, itinitipid niya sa'yo lang. Tinipid niya sa'yo lang. Di ba? Maybe pagka hypocrite eh. Di ba? Totoo ako sa'yo, ang tagal natin, pero sa akin, ako yung tinipid mo. Kumbaga, ako yung nagbigay ng effort ng buo. No? Nagbigay ako sa'yo ng effort ng buo. Sa akin, ikaw, tinipid mo ako. Di ba? Binigay mo sa iba ng buo, sa ako tinipid mo. Medyo, di ba pare? Hindi siya nag-make sense. So, again, anong gagawin natin doon? Ang gagawin natin doon? Well, nasa sayo yun. Di ba? Ang kaya lang natin kontrolin is yung sarili natin. Gusto mo ba na nasa ganong situation? Hindi. Di ba? Gusto mo ba? Kung gusto mo, di go ahead. Pero, para sa akin, no? Hindi. Kasi lugi ka na doon, pare. Medyo tinitipid ka na niya eh. Di ba? Tinipid ka niya, binuo niya sa iba, tinipid ka. Which is, it doesn't make sense anymore. So, sibat para sa akin. Yun ang pinaka-logical na pwede mong gawin. Hindi mo siya pwede pilit, hindi ka pwede magtampo ron, pare. Ano yun? Makipagbembang ka sa akin, di ba, pare? So, doesn't make sense. So, ang pangalawang depende doon, pare, no? Kasi depende nga, di ba, kanina sabi natin, no? Depende doon, gusto niya marriage muna, pero may past relationship siya. So, yun na yung decision natin, no? Umalis, di ba? Ang isa pang depende doon, pare, is kung talagang no boyfriend since birth to, no? Talagang marriage lang talaga ang gusto niya bago makipag-sex. Now, I respect religion, pare. No, naniniwala ko pagka ikaw meron kang religion, pare. Muslim ka man, Catholic, Christian, and yung galaw mo ay nagbe-base dun sa religion. Pare, wala na ako dyan. Diba? I respect that. Now, ang magdidepende pa rin yung galaw natin sa sarili natin. Hindi natin sila pwede pilitin dun. Kung mababa ang sex drive mo, okay, mababa sex drive mo, willing ka talaga maghintay, worth it talaga tong babae na to. Yun na nga, dahil nga religious siya, meron siyang pamilyang maganda, nasa maganda yung galaw ng babae. As in, worth it talaga, no, sa tingin mo.
willing mo talagang hintayin yun, that's good on you. Di ba? Good for you, pare. Go ahead, hintayin mo na yan. No? Mababa sex drive mo kasi ang mga lalaking mataas ng sex drive tapos hindi ito pinagkakait sa kanila ng mga ka-relationship nila yung bembang, they tend to cheat. So, di ba? Kasi naman sa mag-cheat ka, kung mataas talaga yung sex drive mo, makipag-iwalay ka na lang. Yun yung makukontrol natin eh. Di ba? Yun ang hindi maintindihan ng ibang kababaihan dyan eh. Di ba? Pinagkakait nila yung sex, tapos magtataka sila, nag-cheat. Well, ibang usapan na yun. No? Ibang usapan na yun. So, dito sa situation na to, kung yung babae talagang religious talaga, no? Gusto niya talaga marriage, tapos malinis naman yung past niya. Kung worth it naman talaga siya, go ahead pare, hintayin mo na lang. Kung mababa talaga sex drive. Pero kung mataas ang sex drive mo pare, kaysa mag-cheat ka, di ba? Sa babaeng ganun, makipag-iwalay ka na lang bro. Yun yung mga logical way na pwede natin gawin. Now, last but not the least, no? Yung ayaw lang magpabenga. No? Ang tagal nyo na, di ba? Madalas itong mangyari pare sa mga simp relationship. No? Sugar daddy ka lang. Okay? Ayaw magpabenga sa'yo. Pero sa social media pare, kala mo bold star na kung gumalaw. Pero sa'yo ayaw magpabenga. Walang rason. Ayaw niya lang, laging walang mood, laging may excuse. Pero lumalabas kayo, dinadala mo sa mga restaurant, dinadala mo sa mga mahaling restaurant, hinahatid sundo mo pa, pero hindi nagpapabenga sa'yo pare. Okay? You are in a support relationship, nasa simp relationship ka pare. Ginagamit ka na niyan, so ano pa bang pwede mong gawin dyan? Di umalis pare. Okay? Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Yung nasa isip mo, na imagination mo na, hindi ba may respeto lang ako sa kanya, may ganito, ganyan, kung anong mga delusion na lang pinag-iisip mo pare. Hindi. Mali ka dun. Kasi ang babaeng gusto ka bro, ang babaeng gusto ka, willing yan ibigay sa'yo pare. Okay? Pero yung mga walang reason, ayaw lang talaga ibigay sa'yo, hindi pa siya ready, ayaw, pero ang tagal nyo na sa relationship pare. Wala yan. Hindi yan sexually attracted sa'yo. Kawawa ka dyan pare. Okay? Kawawa ka dyan. Dahil mga lalaki sexual creature tayo, okay? Hawak ka niyan sa liig. Kumbaga parang ang isda bro. Parang ang isda. Tapos yung bait, pinapahabol ng pinapahabol sa'yo. No? So, para ang ganun, pare. So, pagka ganyan, wala nang imik-imik, umalis ka na dyan kaagad, pare. Okay, so yun yung mga kailangan ninyong gawin sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Again, lahat ng mga binigay kong way sa inyo, no, is yung mga bagay na control nyo lang. Okay, yan ang move natin lagi. Kung yan ang mantra natin lagi, kung ang hindi mo control, no, huwag mo nang intindihin yun. Okay, ang kailangan mong gawin, yung galaw mo lang. Yun ang kailangan mong intindihin. Gawin mo yung mga tama, gawin mo yung dapat mong gawin. Bahala na sila mag-react. Alright? So yun lang pare, I hope may natutunan kayo, no. Leave a comment down below kung anong mga masasabi ninyo. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.